What's up, schoolmates? Ayan, so syempre, break time muna tayo mula sa mga eskwelahan because it's Feb Ibig Month. At ang pag-uusapan natin today, I am sure very much relate kayo dahil, again, napag-usapan niya natin kanina, it's Usapang Feb Ibig. But of course, hindi tayo dapat one-woman team today. At makakasama natin today ang ating mga schoolmates na sina James, Rob, and Trisha. Yan, thank you so much, guys. Dahil sinamahan niyo ako today dahil ayaw naman natin na malamig ang ating Feb Ibig Month. Correct? Correct. Ayan. So, di ba? So, pinag-uusapan natin sa schoolmates for the past few episodes, yung usaping social media, its effects on Gen Zs. So, syempre meron din yung impact sa how relationships of Gen Zs are in the common age. Ngayon na digital era na, ibang-iba, di ba? Yung usaping ligaw nga, iba na siya, no? Compared from the previous generations and how Gen Zs look at it today. So, ang gusto natin na malaman from you guys, kayo ba ay mga in love? Mai-in love? At eto na. Diba? At eto na. Yan, oh. So, kasama yung sa introduction you guys. So, I hope you can introduce yourselves sa ating mga schoolmates, where you're from, and if you're single, taken, or may in love pa lang. Correct? Game na? Game? Game. Game. So, start with you, Rob. Okay, so my name is Robert De La Paz. I'm from San Beda University, 19 years old, and medyo complicated situation tayo Why? dyan. Complicated. complicated No, na. diba? So, mga sa mga schoolmates natin, define complicated. Trish, ikaw naman, where are you from? Hi, I'm Trisha May S. Ramirez from Pamantasan ng Lungsod na Maynila. I am 23 years old and I'm single and ready to mingle. Yung mga definitions natin, may pasaring eh, di ba? So last but not the least, Hi schoolmates, I'm James Ramada. I'm from Philippine Normal University and I'm single. And as of now, I'm not ready to mingle pa kasi kakagaling ko lang sa... oh my God! Iyakan sa'yo Naiyak. Iyakan Naiyak dito bigla. Bigla ba kayo guys? So, I'm sure game na game kayo sa topic na to. And syempre yung mga schoolmates natin na nanonood at mga nasa comment section, comment lang kayo kung single, ready to mingle, or whatever the status is for you guys ngayong Feb Ibig Month. Pero syempre di natin papatagalin pa, no? Sa mga Gen Zs, kagaya na, nakijoy. Ay, pero guys as a Gen Z, na nasa early parts ng Gen Z, parang ibang-iba yung digital era talaga for us when it came to relationships. Yeah. So, Tama. before the digital age, syempre ang nakikita lang natin ng mga storya, so mga nag-Wattpad dyan, sa mga nanonood ng mga dating shows of rom-com. It's just, you go to school, tapos kasama mo sa classroom, Yeah. tapos pagkatapos nyo umuwi, mag-iisip ka kung paano mo siya kakausapin. 'Di ba? Pero ang kasunod kong tanong doon, kayo ba guys na in love na kayo to anyone who's inside your classroom, schoolmate, orgmate, whatever? So, Rob, ikaw. Siyempre, round robin tayo dito, di ba? Tama, sige. Ako naman una. Well, na-in love na ako dati. Dati, so hindi ngayon. Dati. Tapos ngayon, medyo Ibang magulo. tao. Pero feeling ko ba yung in love na naman? Ay, Ay, yun no. pala yung meaning ng it's complicated. So, paano mo siya na-meet? Like, inside the classroom ba siya? Classmate mo? Schoolmate? Bawal mag-name drop pa, baka mag-comment bigla sa ano natin. Pero sige, game. Schoolmate ko siya. Pareho Okay. kami nasa San Beda. Tapos, classmates kami nung grade 11. So, Nung grade matagal 12, yes, na. medyo. Oo. Nung grade 12, mas lalo kami nagkaintindihan and we got to know each other. Yun, na-fall ako. Paano kayo nag-get Na-fall to know? bigla? Parang sa usapan sa classroom, aabangan mo siya. Paano niyo siya ginawa? Kasi nung grade 12, kasi Hindi kakalaman ng technique yan. no? Sige, go. baka Rob. ma-spill ko na naman kung ano yung personal. Yes. Well, to not be too personal naman, what happened was, nakita ko siya. Nag-volunteer siya. Volunteer work sa isang organization school namin. Okay, mga Binubuhat. extracurricular. Oo. Yes, volunteer. Ang bait niya tignan. Tapos binuhat niya. Love at first sight. Kailangan pa naman Nung nakita Nagbubuhatan pala dapat. Nagbubuhat dapat. Noted din sa akin. Nag-slow mo eh. Tapos lumapit ako sa kanya. We got to know each other. And then, the rest is history. Oh, so gano'n lang pala, no? Kailangan medyo mga involved ka sa extracurriculars, ganyan. Ikaw, Trish, crush, ganyan. Well, I had crushes, but kasi for me, it's a golden rule not to fall in love
with someone, like a classmate, a friend in the same circle. Yeah. But there's this one time, there's this circumstance na medyo nalabag ko yun. This was during senior high school. So yung mga friends dyan ni Trish, maki-comment. Anong nangyari? It's just a short-lived romance na I can't really consider as a parang kumbaga a very serious relationship. It's like a short-lived, maybe like a puppy love kind of thing. Hindi ko siya classmate, but sa isang section, well, kasi dalawa lang naman yung sa strand na section namin dati. And maybe in the same circle of friend, kasi cousin siya ng classmate ko. So parang friend of a friend, usually Yes, ganun, no? oo. Parang common And acquaintance. Yeah. it's very, parang kumbaga, hindi ini-expect ng karamihan na magiging crush ko siya. Maybe because of his humor. I can say na parang hindi naman siya someone I can consider as remarkable dahil hindi naman siya. May pag-diss. Yes. Ganun. But ayun, so that's right na parang kumbaga pareho naman din kami ng iniisip dahil bakit naging crush mo siya? Parang it's very unlikely. Pero kasi Yung mga friends niya, questionable daw yung taste. yeah. Nandun mo masasabi na love moves in mysterious ways. Ayun. But- Iba rin pala eh. No? Yeah, Iba yung so, galawan. as what I've said, it's a short-lived romance and parang maybe months lang nagtagal, but ayun. So, Nag-usap kayo, like, nag-meet kayo sa school, mga ganon. yes, nagkikita kami during breaks kasi minsan pumupunta siya sa room namin kasi nga cousin. So, So, usually, kikitain ko lang yung pinsan ko, pero siya pala yung iba, no? Iba ang galawan. And what's remarkable naman dun sa situation na yun is parang ako yung nag-first move. Kasi Interesting parang nagsend ako ng anonymous letter, written letter to him. Oh, iba. Eh parang ako pa yun mismo nagbibigay sa kanya na, uy, may nagpapabigay sa'yo. May nagpapabigay sa'yo. Maybe it's a kind of coward move from me kasi hindi ako parang diretsuhan pa kayang umamin sa kanya. So, maybe 2 or 3 letters I've sent him. Then, nung parang gusto ko nang umamin din. So, sinabi ko na wag mo nang hanapin kung sino yung nagsasend sa'yo nun dahil ako yung nagsasend sa'yo. Grabe. Parang blind item mo. Sino siya, Tesh? Yung nagsasend sa'yo. Unknown sender. Ito siya pala. Siya yung taga-abot, pero siya rin yung Siya din nagsulat. Then after that, so I can consider myself as hindi masyadong nag-engage into relationships kasi I study first and career first. Girl, ganun. So, ayun, that's what I can share. Oh, Diba? iba yung priorities. No? Iba yung mga ways na na-meet nyo din, yung mga parang love interest, no, sa inyo, no? Pero, syempre, tawa siya ng tawa kanina, and therefore, ikaw naman. I want to Eto share na nga. today. It's your turn. Actually, yung first 2 exes ko before, yung isa, schoolmates ko, yung isa, kaklase ko. Pero yung, nung senior high school ko, yung grade 12, yung pinakatumatak sa akin, yung isa kong ex, na kasi, yung love story namin, Nag-react siya, kilala niya. yung love story namin, kakakiligan ng lahat. Kasi, meron kaming exam noon sa creative writing. Tapos, kami, sa buong block namin, sa buong strand namin, kami dalawa lang yung naka-perfect ng exam. Iba. Tapos chinek kung sino yung dalawang naka-perfect. Tapos, kinumpare yung sagot namin. Kasi, di ba, no erasure. So siya, gumamit muna siya ng lapis. Ako, direct ballpen. Tapos, ayun, pinag-meet kami ng mga teacher namin. Tapos, It's giving matchmaking. oo, parang gano'n. Pero ito nga pala yung isa pang naka-perfect. Perfect. Oh. Si nga pala to, si... Oy! Name drop siya. No Tama name pala si drop. Tapos ay, hello, ganda niyo naman po. Ganyan. Tapos, Ito na yung perfect sa buhay mo. Ito na yung isa pang di lang pala sa exam pa din sa buhay. Tapos noon, nag-chat na siya sa akin na parang yung first move niya pa nga sa akin parang uy, papasok ka na ba? Kasi hinahanap na tayo ni ma'am eh. Ala! Tapos, ayun na. Tapos yun na, nagsimula na yun doon. Tapos ayun na, niligawan ko na siya. Hanggang sa, nagtagal kami ng 1 year and 2 months. Tapos nung nagka-pandemic,
natigil kasi nga nawala yung communication namin, 'di ba? Puro pumunta siya sa probinsya, tapos ako sa Manila. So nagki-crave ako ng kalinga niya. Grabe! Mag-communicate ka pala ng needs yung nagaganap sa episode Siguro na to. na fall out of love kami sa isa't isa during that time. Kaya ayun, di rin nag-work. So, guys, di ba dun sa mga shinare niyo stories kanina, so iba-iba kayo ng galawan, no? Pero yung common dun sa mga na-share niyo kanina is that meron mo ng interaction within the Yeah. classroom, Yeah. at least, or parang it works na somehow may kakilala siya, like either your friend or acquaintance mo, or in your case, di ba, parang same circle, na parang may extracurricular, you're moving in the same environment kasi may commonalities, may interest kayo na parang probably nyo pagsimulan ng conversation. So, dito sa second part ng tanong ko, agad-agad. Walang hingahan. Ito yung, nabanggit nyo kanina yung ways at which you communicate. Nung nag-start kayo, so syempre face-to-face, ganyan, abangan sa after class or break time, ganyan. Nagdating ba sa part na sa social media kayo, parang after school, pag ba kunwari naghiwalay na kayo ng path after school, di na kayo nag-uusap? Or is there a way that you still find a way to communicate with each other? Yes, Rob? Gina. Parang gusto siyang sabihin agad eh. Tapos ko nung hinanakita ko. Go. Well, kasi you still try to find a way, di ba, to communicate to that person. Oo. Kasi kung sobrang interested ka with the person, we try to find ways. And ngayon kasi modern na tayo. Kumbaga hindi ka na yung parang si Rizal na magsusulat ka pa, tapos papadala ipapadala mo mo kay muna. Binibini. Di ba? Tapos hintayin niya pa isang week, tapos ikaw isang week mo rin hintayin. So kung baga ngayon meron na tayong cellphone, may social media na. So why don't we try to make use of it, di ba? So yung sa'yo, parang after nyo nag-meet sa extracurricular, minessage mo siya via messenger, ganun ba? May platform ba? Medyo nagkaroon pa nung push-pull, medyo kami, hiya-hiyaan. Or hinala mo muna yung Nagpapabebe pangalan. muna kami. Ano nga Search ulit mo yung muna sa messenger? Facebook. Oo. So, Trish, ikaw naman, since sa'yo medyo makalumang vibes yung atake niya nung una, talaga. medyo it's giving Rizal. Baka Rizal? Oo, maka-Rizal ka Feel ko masyado. old school sa ginawa ko di ba? Pero anong parang umamin ka na and all that, nung nag-uusap kayo, did you shift somehow in terms of platform sa the way kayo nag-usap? Yes, of course. Facebook chat. We still chat. And then, pero kasi ako as a someone who's in a relationship, I prefer na physical yung pag-uusap, Right, oo. diba? So, but then the convenience of social media is there. It's beneficial. Especially nga sa LDR. Pero hindi naman kami LDR eh. So, kapag umuwi, nagkakumustahan, then kung ano mga plano sa susunod na araw, then I inform him, he informs. So, that's the benefit of social media when it comes to the relationship. Yung iba nga nabubok pa ng Diba? Google Calendar. Or ito yung schedule ko. Yes, Free ako dito. Mag-align tayo, dapat. Schedule Diba? ko. Ikaw, James, di ba yung sa'yo, parang, I think, super naging important siya, lalo na Yeah. nung medyo falling out na ganyan. And even before that, gusto mo yung nandun yung presence niya. So how do you make her presence be felt? Yes. Actually, yung love language ko kasi is quality time. Okay. So, included na yun doon na parang from time to time, kailangan ko ng updates ng pag-uusap namin para hindi mawala yung feelings ko sa kanya. And siguro na kumpleto nga namin yung social media platform na mga apps eh. Kasi sa IG nag-uusap Pag di mo siya kami. natawagan, dito ka. Sa IG, sa TikTok, sa Twitter nag-uusap kami noon. Pero ito yung catch doon ah. Kuwari sa IG, ito topic namin. Tapos sa Messenger, iba din yung topic namin. Iba siya eh. Diba? Iba-iba siya. Tsaka, after ng school, hindi pa rin natitigil yung communication namin kapag nasa bahay na kami. We do video calls, call, even pagtulog nga, naka-video call pa rin kami. Tapos pagising, uy, andyan ka pa din. Kailangan parang yung pagising mo, medyo kailangan theater ka, maganda yung pagising mo, Andyan ka gano'n. pa din. Talaga, man mo talaga ako. Mga ganon. Di yung mga bagay na na-appreciate ko. Kaya tumagal din kami ng mga ganong taon. Right. So, syempre, no, guys, bibitinin ko muna dahil masyado tayo nag-enjoy ngayon. Yung mga netizens natin Napapasarap. dyan. Oo, napapasarap yung kwento. Medyo di na-involve yung iba. So, guys, comment lang kayo kung ano naman yung experience nyo on face-to-face ba na types of relationship in Gen Z or how did it migrate to social media. So, bibitinin muna namin kayo, guys, dahil marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik lamang yan ng Schoolmates!
ngayon, pag-uusapan ulit natin, paano nga ba ma-in love ang mga kagaya nating Gen Z. Nakijoin. Pero syempre, bilang kayo sa usapan na to. Kaya naman, kasama pa rin natin right now si Rob, si Trisha, and si James. So, ngayon naman pag-uusapan natin yung role of SOCMED and yung mga what-ifs natin, di ba? So, given this digital age, nag-iba yung flow of conversations, nag-iba rin yung way ng pagkilala natin sa mga tao. So, kayo ba, on your experiences and siguro on your personal opinion na rin, no? Do you think na social media is a good way to really find out about a person or to discover about them, Yeah. even if nandun na kayo sa situationships or relationship or kung kinikilala nyo pa lang sila? Do you think social media is such a good platform to do that? Rob? Well, it could be. Oo. But it depends. It depends on the situation. Kasi sometimes, sa social media lang kayo nagkakilala eh. What's happening right now kasi is widespread yung social media talaga. Halos lahat ng kilala natin gumagamit. Oo. But the tendency kasi is doon lang kayo mag-usap. Right. Kung doon lang kayo mag-usap, what if iba pala yung person in real life? Okay. Kasi we all have digital identities, di ba? We try to enhance ourselves sa social media. Sometimes nga, di ba? O, aminin. Hindi nakakatawa. Pero gagalit pa kayo. Gusto to impress lang eh, no? Parang daw, hindi cold. Okay lang magkakilala dun, pero not all the time. So, make sure na kahit nagkakilala kayo sa social media, kung kaya naman, mag-meet kayo from time to time. Right. Pero may tanong ako doon, Rob. Tingin nyo ba, parang kunwari, nag-start kayo mag-meet sa social media, when is it a good time for you guys to really meet in person? Kasi iba yung experience nyo nung una, na parang na-meet nyo agad sila in person, then you migrate to social media. Pero ngayon na social media nyo naman sila tinatry kilalanin, when is it a good time to really make it real? Diba? Trish, ikaw? For me kasi, nagkaroon ako ng mga online dating app profiles na naman. Oh, name it. Ano na? Ano ba? Hindi ko naman tinatago. Hindi ako nagtatago. I had Bumble, I had Tinder, and several dating apps I've tried. But kasi ako mas ma-appreciate ko pa rin yung connection kapag physical pa rin. Like, physically kami nagkakilala. Okay. Well, though hindi ko naman ina-undermine yung capacity of this dating apps to really really bring people together intimately, di ba? So, going back to the question na yung about sa identity ng digital, I agree na meron digital identities and meron din tayong physical identity. So, naniniwala ako sa power of social media to bring something out from a person. Like, for example, di ba? Kapag physically you can agree with someone, para wala lang pagtatalo, issue. 'di ba? Walang Oo. issue. Pero makikita mo na lang yung mga pinopost sa social media na hindi pala align yung parang kumbaga stances, no, 'di ba? Especially when it comes to 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? Lahat ng tayo for sure nakaka-relate doon na hindi naman may iwasan na minsan hindi nagtutugma yung mga paniniwala natin. Yeah. But then, kasi this digital identities can be deceiving. Okay. If that's the term, di ba? Kasi Yung tipong, ito you're yung just- itsura niya, tapos nung nakita ko, ay, gulat ka! Iba to? Sure ba to? Kasi, Sure ba to? di ba, you're just stepping your best foot forward kapag ganon, di ba? So, just to make people, parang kumbaga, be amused sa'yo, di ba? Na parang bumilib sa'yo. Pero in reality, bagsak pala. Oo. Di ba? So, Yung ganun din- tipong kunwari, nag-uusap kayo about a certain topic, tapos ikaw, para to be a bit more interesting, mag-google ka. Yeah. Cliff notes ka. Ano sabi niya dito? Oo, nga sabi kasi niya, di ba? So, ganun yung mga pag-jump off ng conversations. Pero, Trish, thanks doon yung sa'yo naman, James, kasi naisip ko talaga kanina yung sinabi mo about your experience before. Pero, may kinilala ka ba na from any of the dating apps na you felt na, uy, mas ox pala na sa social media ko siya na-meet muna bago in person? Not really dating app, pero sa social media platform. Minimize mo pa. Sinusugarcoat pa. Well, technically, hindi talaga ako nag-first move unless sobrang gusto ko talaga yung tao. Okay, it's giving Yeah. Bumble Market. Yeah, it's giving It's giving Bumble Market. Pero hindi kasi ganun yung way ko. Nag-start ako sa mga IG stories. Tapos kapag Ay! gusto ko, uy, magko-comment ako dyan sa IG story. Uy, andyan ka pala. Andyan din ako eh. Sana nagkita. Ala! Yes, no? Oo. Wait, next time
Mas instant. Oo, like kunwari may pet din siya. Na, ang cute naman ng dog mo. Oo, Sana, alam na. sana makilala niya din yung dog ko minsan, ganyan-ganyan. Pero mamit mo na rin ako. Para tayo yung magkilala. Parang galawan eh, no? Ganon. So, syempre guys, nung napag-usapan niya natin the ways you try to meet or get to know a person on social media, iba-iba rin yung stance ninyo. Tingin nyo ba mas napapabilis ng social media the way you discover a person and how a relationship progresses? Kasi, di ba, kagaya nun, yung pinag-usapan natin Oo. kanina na comment ka sa story niya, tapos nakita mo, nandito siya sa place na to. So, ayayain mo na siya para magkita kayo dun sa versus kapag nag-start kayo na face-to-face, medyo hiyaan pa Yeah. yan. Oo. Parang timplahan pa yan. Uy, bet niya ba ako or hindi? So, kayo, napapabilis ba ng social media yung progression ng isang relationship or at least the getting to know stage? Round robin, James. Sa akin, on my part, oo, somehow oo. Kasi, parang sa social media pa lang, natitimpla mo na yung tao. Well, agree din ako sa lahat ng sinabi nila na sobrang convenient talaga kapag may social media platform na eh. Like, parang, doon pa lang may kilala mo na yung isang tao, may screen mo na kung ano yung gusto niya, kung ano yung nakakahiligan niya, kung may similarities ba kayo. Doon pa lang, doon pa lang mapapa-question ka na sa sarili mo na parang, okay ba kapag nag-first move ako sa taong to? If Right, so, right. doon ka na gagawa ng way para makausap siya. So, ako, agree ako, pero somehow, kasi may mga friends ako na naging victim ng catfishing. Nagigets nyo? Lalo na sa mga Uy, di ba? Yung mga ganyan. Cellphone. Parang Taas mo nag-Gemini. yung kamay mo. Gumamit ng Gemini, in-adjust yung filter. Tapos, hindi naman sa catfishing na yung mismong photo yung babaguhin. Pero ang nangyari kasi is, nagpanggap siya na siya yung taong yun para makausap yung isang tao yun. So parang ang nangyari, na-inlove siya sa taong hindi naman talaga yun siya. yun. Okay. Oo. So, ayun, nung nalaman niya yun, kasi nga, nakikipag-meet na siya. Oo. Una, sinisimulan niya na makipag-video call, tapos hindi pumapayag. Naku, red flag yun. Red flag. Maganda ka naman Bakit ba tayo makapag-video call sa akin? Ganyan. Tapos, it turns out, nung sinabi na nakipag-meet, tas tapos bigla siyang dinitch. Tapos, dun pa lang, nagkaroon na siya ng idea, parang hindi to totoo. Baka hindi, baka ano lang to, baka poser lang to, di ba? Kasi may mga ganong instances eh. Tapos, nung tinry, syempre ako din, nag-chat din ako. Chinat ko para itas na, tignan ko nga, baka totoo, ganyan. Tapos nung nakita ko, may common friend din pala kami na chinachat din nun. So parang, sobrang Spicy. mind blown na parang, uy, tinutuhog kayo pero di pala yung totoo. Okay. So, iba-ibang person, pero iba-iba din pala yung kausap niya, di ba? Oo, Right, di ba? grabe. Iba din pala yung horror stories ng social media. Yeah, di ba? It's May giving ganun din siyang scamming. disadvantage. Right. So, nung sa the way you talk to the person, the way you also find out their interest, doon tayo dun sa part na kayo na. Tingin nyo ba na parang mas nawawala yung flame dahil parang may social media? Kasi more often than not, mas marami kayong mapag-uusapan online kasi Yeah. may reels, di ba? Totoo. May post. Uy, gusto ko pumunta dito. Pero in person, wala na kayong mapag-usapan kasi lahat na pag-uusapan yung social media. What do you guys think about that? Trish? Wala namang, for me kahit hindi naman ako in a relationship ngayon, kapag yung partner ko ganon siguro, mas communicative sa social media, ma-appreciate ko pa rin naman po. Kahit sinabi ko kanina na mas ma-appreciate ko yung physical conversations, over food, over maybe traveling, di ba, ganon. Mas ma-appreciate ko yung quality time and conversations. But then, ma-appreciate ko pa rin naman because it's still communication. Kesa naman na to not communicate at all. Nonchalant lang. Yeah, nonchalant. Ayaw mo nonchalant. No to nonchalant, guys. So, ayun nga po. Then, balikan ko lang din yung sinabi ni James kanina na yung interests. Kasi sa akin, sa getting to know each other stage, kapag plus points kasi yun, kapag marami kaming interests na magkapareho. Of course, we agree. bond over those kind of things, hobbies, favorites, Common ground kayo. like music or movies, ano ba favorite genres, di ba? So, parang ngayon, it progresses, di ba? Parang plus points, accumulative points, kumbaga, di ba? So, ayun, malaking factor yung activities over social media pa rin. Right. Because it helps us to know more about our partners. So,
kayo naman guys, di ba nakikita nyo kung ano yung mga nilalike nung parang love interest nyo or like yung person na, ay naku, parang meron siya. More flashback. Share. Pero, di ba, parang from those na mga interest ng person na yon, tingin nyo ba it's good to say na yun na talaga yung identity niya, given na, sabi mo nga kanina, iba yung personality ng person on social media versus in real life. Tingin niya it's a good indication already na, oy, kung ito yung interest, ay ayoko sa kanya kasi ito yung gusto niya. Tingin niyo doon, Rob? We shouldn't judge people too much. Oo. Diba? Kasi sometimes, pag ginudge natin, kung ano na yung nakita natin, tas hindi natin tatanungin yung tao, Right. mahirap. Kasi magkakaroon tayo ng false assumptions minsan eh, di Yeah. ba? So maganda kapag may communication. So open communication. It's not enough that you judge a person dahil lang nakita mo online. Yes. Yes. Naman ng ganun, man. So gagawin mo, chat mo siya. Gamitin mo rin yung online platform. Uy, bakit ganito? Bakit ganito yung politiko Tapos mo? nag-aaway na sila. Nag-aaway na sila on social media. Bakit ganito yung share mo? Ba't ganito yung sinuportahan mo? Nako. Tanungin mo. Kailangan mo yung open communication. Correct, correct. At saka, siguro guys, circling back to the topic na, does the digital age or social media make parang relationships age faster? Do you agree to that? Na parang, ay, bumibilis eh. Parang, nawawala na yung interest ko sa kanya agad. Actually, oo, may part na gano'n eh. Na-experience ko yun before eh, na parang, na parang sa sobrang convenient ng social media, sobrang napapabilis na yung pacing ng nyo, na parang, uy, wait lang, pwede bang bagalan lang natin? Kasi parang ang nangyayari sa akin noon, sa sobrang bilis ng namin, ng facing ng namin, na pag-uusap namin, to the point na, parang minamadali na parang, tayo na ba? Ganyan. Kasi, Right. parang, ang point ko is, pwede bang gamitin natin yung times na to para to know each other, na parang mas ma-deepen pa yung pagsasamahan natin, yung pag-uusap natin, yung feelings natin. Pwede bang, pag sinabi kong tayo na, pwede bang I really mean it na gusto kong ikaw na. Kasi ako as a person, parang day to marry kasi ako. So, ayoko nang Guys, minamadali. I'm taking notes. Ayoko ng mga minamadaling bagay. Kasi Right. if gusto mong mga ganun, feeling ko baka hook up lang to, baka gusto niya lang ng kausap ngayon. Baka Oo, pang-lonesome, ganun parang lang. ganun lang. Right, So, right. nati-turn off ako sa mga ganun kapag masyadong yung alam nung yung kapag feel nila na gustong-gusto ko sila, parang tinitake advantage nila, gustong-gusto ako nito, di ako iiwan nito. So, di na ako mag-update. Di na ako mag-update, di ba? Ay talaga yung mga pet peeves ko eh. Yan. So, syempre, guys, bibitinin ko muna. So, si James, mag-isip na kayo ng mga sagot nyo. Kasi, marami tayong pinag-usapan kanina, but I'm sure marami pang gustong malaman yung mga schoolmates natin about, syempre, how is social media affecting Gen Z relationships. At lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang na Schoolmates! The Batting Stallion goes to Schoolmates, People's Television. Thank you so much po na napabilang kami dito at sana po patuloy pa po kaming suportahan sa mga episodes po namin at nagpapasalamat po kami sa mga patuloy pang nanonood at nakikialam sa lahat ng issue ng bayan. Lagi-lagi para sa bayan. Thank you po. Yes, so nagbabalik ang Schoolmates and we are back at it again. Kasama ang ating mga sina Rob, James, and Trish. So, on the last part of our segment, kasi nabitin tayong lahat, Yeah. di ba? No? So medyo bibitinin din namin kayo. Abangan kung may part 2. Takeaways nyo na lang, guys. Ang tingin nyo ba on Gen Z relationships at the age of digital or social media? How do you think we should be using social media to get to know and further relationships right now? Rob? Well, kapag ayun lang talaga yung only option natin para kausapin yung mga mahal natin sa buhay, sabihin natin, nasa nursing shift siya, etc. Ay, nalaman ko. nursing! Joke lang. Nursing pala. So, kunyari ganun, ayun yung option, then opt for social media. Sige, gamitin natin yung social media, utilize natin. Pero kung may option naman na magkita kayo face-to-face, mag-effort na. Oh, okay. Diba? Kasi sometimes we just want that dopamine boost. Kasi ang dali kasi social media, instant right. gratification eh. Pero it takes a person's effort talaga. Real and genuine effort para kitain ka
sa face-to-face. Nako guys, it's giving notes on bare minimum. Bare minimum yung kitain ka mo. Thanks, Rob. Trish, ikaw naman from a girl's perspective, what do you think about it? Ako medyo i-angle ko lang yung magiging sagot ko. Kasi may mga tao talaga na alam kong they can present themselves better through social media. Kasi ako, kahit sabihin ko na through physical interactions, may mga ganong tao. So, kinoconsider ko lang naman to sa stance ko. So, there's the power of social media to introduce yourselves to the world, then why not use it, di ba? So, I think kahit na ganoon, we just have to be more careful sa pagkilates sa mga nakikita natin, mga nakikita or nakikilala natin sa social media. And at the same time, ikaw din, maging responsible, presenting yourself to them. Kasi, ayun nga, ayaw naman natin na maisip ng iba na catfishing tayo, di ba? Na we're just pinapabango lang natin or pinapaganda lang natin masyado yung mga sarili natin sa social media. When in fact, hindi natin kayang pantayan or we can't give justice in real life. No? So, use social media responsibly, di ba? In the height or in the age of online dating, ganon. So, this is just an advice to everyone, especially to the youth na maging responsible when we use these platforms. Yes. Iba yung responsibility and accountability din, no? Kasi iba rin yung pagkakilala mo talaga in real person. Medyo kaya mag-vouch, kaya magsabi na, uy, okay talaga yung person. Versus in social media na binibase mo lang lahat sa reacts, sa likes, Yeah. diba? Sa ano lang yung sinishare ng person na yun. So, ikaw naman, James, ano yung advice? Nag-advice session. Ano naman take mo on like Gen Z relationships in the age of social media? Ako naman, yung take ko, I do cherish yung face-to-face dates. Kasi as long as napag-uusapan nyo siya, like dapat may set kayo, kunwari this week, dapat may set date kayo na kung saan, i-block nyo yun. Dapat sa mismong araw na yun, date natin yun, baby time yun. So, napag-uusapan yan. So, ang tip ko lang siguro sa mga schoolmates natin na nanonood today, in relationship, dapat meron kayong open communication. Open communication in terms of all aspects. Kasi kunwari, dapat natin unawain na may kanya-kanya tayong buhay. May kanya-kanya rin tayong life and time. Dapat hindi lang tayo umiikot sa isang tao. Meron tayong buhay So, dapat ipaunawa mo yun sa kanya. Yes, studies first daw, sabi ni Trish. Kasi kasi hindi naman mawawala yung pagmamahal kung napag-usapan naman to from the first place. Right. And naunawaan ninyo ang isa't isa. Kung hindi siya makapag-reply at that moment, pero sinabi niya naman sa'yo na busy siya, may work siya, ganon, maging kontento ka sa bagay na yun. Kasi tinanggap mo yun Minahal mo siya na may ganun siya So, who are you para baguhin siya sa ganung aspect? Nakilala mo siya na ganun na siya Right. Diba? Nagigets niyo? Parang, kung totoong mahal yung tao, unawain mo siya. And vice versa. Mag-unawaan kayo sa isa. Kasi huwag kayong gumaya sa amin. Walang manlalamig sa laging nag-chat at nag-reels. Update din pag may time. Pero thank you so much, Rob, Trish, and James. So sobrang I had fun. And I'm pretty sure na yung mga social media netizens natin, sa mga schoolmate netizens natin dyan, ay nag-enjoy din sa topic na ito. So abangan kung may part 2. At love sa month ng Feb-Ibig. At syempre, mahalin hindi lang yung sarili natin. Syempre, mahalin din ang pamilya, ang pag-aaral, at of course, ang bayan palagi. Hindi talaga ang totoong Feb-Ibig. And with that, sa Bawat Usapin, sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Kaya naman sumali, makinig at makiisa, dahil ang opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates! May pakialam ka! Sigawan